Sino po sa inyo dito magsasabi, kanina pa lang, alam mo bago ka tumungo sa lugar na ito, naramdaman mo na nauna na ang Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Bago pa lang po tayo pumunta sa lugar na ito, inunahan na po tayo ng presensya ng Panginoon. At tunay nga po sa isang tao na nag-aabang at tunay na, alam niyo po yun, hinahanap ang mukha ng Panginoon. Ano man po yung ating pong mga sitwasyon at kalalagayan, talagang pag hinanap po natin ang mukha ng Panginoon, masusumpungan po natin siya. Can I hear a loud amen? Sino po sa inyo nakasumpong sa Panginoon? Sabi nga, ganda po ng inawit nating kanta, no? Talaga naman po, napakasarap sa presensya ng Panginoon. Huwag nating bitawan, no? Kasi alam po natin, from there, no po, patuloy po tayong makakaranas ng katagumpayan at patuloy po nating mararanasan ang mayamang biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Can I hear a loud amen on that? Alam niyo po, parang kahapon lang, December, ngayon, February na. Amen? Today is February 1. No, nandito na tayo sa pangalawang buwan na kung saan sisimulan na naman ang naipatunayan ng Panginoon at ipamalas ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan sa atin pong lahat. Amen? Ang ating pong pag-uusapan na ng tema natin sa buwan po ng February ay pinamagatang heart check. Pwede mo sabihin sa katabi mo, heart check. Yan. Sino po sa inyo dito, pag kinakapa mo yung puso mo, yung puso po na yan sa kabila ng mga dating pain na naramdaman, kaya pa rin pong magmahal. Can I hear a loud amen? Kapain nga po natin yung puso natin. Kamusta po ang puso natin? No? Marami na pong tumigil ng pagtibok at sila po ay umuwi na sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, tayo pong lahat na naririto, nandito pa po at meron pa po tayong hininga. Dahilan para magbalik po tayo ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Kung nag-aagri ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon sa umaga po na ito. Can I hear a loud amen on that? Are you excited? Are you excited for the double portion? Excited po ba tayo for the restoration coming from God? Alam niyo po, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang The Rhythm of Love. Wow! Amen? Ano po ba ang rhythm? Ano po ba ang ritmo, no, ng pag-ibig na dapat meron tayo at pag-ibig ng Panginoon towards us? Ano po ba ang tibok ng puso ng Diyos sa umagang ito? At ano naman po ba ang tibok ng puso ng bawat isa po sa atin sa umaga po na ito? Just to give honor to the reading of the Word of God, may I invited everyone to please stand up. Atin pong babasahin yung passage po natin na matatagpuan in the book of 1 Corinthians, unang Korinto, na po, 13:4-8. Babasahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri or nagmamataas. Verse 5. Ito ay hindi nag-uugali ng di nararapat. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit, at hindi nag-iisip ng masama. Verse 6. Hindi ito nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse 7. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay. Umaasa sa lahat ng bagay. Nagbabata sa lahat ng bagay. At ang panghuling verse, 1, 2, ready, begin. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong pagpapahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila'y titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa amin po na patuloy na nararanasan araw-araw. Ang aming panalangin sa umagang ito, patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral. Bigyan ng karunungan na nagbumula sa iyo
upang aming maunawaan ang mga bagay na nais mong i-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Banal na Espiritu, take charge today. May your name be lifted up, and may your name be honored today. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Na po, mga magulang at mga kapatid, ano po ba? Paano po ba natin titignan yung world's rhythm of love? Na po, the world's rhythm of love, sa mundong ginagalawan po natin, no? Sa ginagalawan natin, our culture defines yung love as a feeling, no? Bilang isang romantic, passionate, and fleeting love, di po ba? Sa mundong ginagalawan natin, pag sinabi pong love, no po, ito po ay may kinalaman po saan? May kinalaman po ito sa romantic love, no? Yaan ang definition ng love sa mundo pong ito. May kinalaman po ito sa passionate love. That is the definition of love sa mundong ito po. No? Na para bang transactional. No? Na I love you if you do this. Mahal kita pag ginawa mo to. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Para bang ang tinuturo ng mundong ito, I love you kung ano tawag dito, kung merong dahilan. Mahal kita basta sumunod ka. Na para bang isang nanay anak, lagi kong sasabihin sa iyo, mahal na mahal kita, pero dapat sumusunod ka. Na para bang laging kailangan merong dapat. Hello, may kausap po ba ako ngayon mga magulang? Na para bang ang pagmamahal po natin ay conditional. But in God's rhythm of love, no, or a biblical meaning of love, love is an action. Pwede po ba nating sabihin action? No? Meaning to say, it is a steadfast love. No? Pag sinabing steadfast love, pag-ibig na kung saan matatag. Pag-ibig na kung saan po, alam niyo po yon, na maintain ng rhythm, not of emotion, no? Kasi ang emotion nagfi-fade. Sino po mag-a-agree? No? Ngayon mahal mo, minsan hindi mo mahal. No? Ngayon okay ka, minsan hindi ka okay. Sapagkat alam po natin na ang emosyon ng tao ay paiba-iba. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha po ba yung pagdating sa pagmamahal, emotional lang? No? Ako po naniniwala, wala pong emosyonal lang pagdating sa pagmamahal. Kasi ako po naniniwala, may problema o wala, nagpapatuloy na magmahal yung katabi mo. Can I hear aloud amen on that? Mahal niyo po ba yung katabi niyo? No? Ang pag-ibig po sa Bible, isa po itong aksyon. Isa po itong matatag na pag-ibig na nagpapanatili po ng isang ritmo kahit na ang emosyon ay kumukupas o sabihin nating nagbabago. Kasi whether we like it or not, nagbabago po ang damdamin. Nagbabago po ang nararamdaman ng isang tao. Sino po sa inyo mag-a-agree sa mga may asawa? Nung kayo po ay nagliligawan, you are so madly in love to each other. Taas mo ang kamay. Tapos nung naging asawa mo na, maniwala ka ni I love you, hindi mo na narinig sa kanya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Parang nung nanliligaw, okay pa. Ibibigay ko sa iyo ang mga tala, ang bituin at ang araw. Hello? Tapos nung naasawa mo na, bahala ka sa buhay mo. Pag naglalakad yan, nauna pa siya sa asawa niya. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sino po mag-a-agree po sa akin sa umagang ito? The true love story follow a divine rhythm of giving, a divine rhythm of receiving, and a divine rhythm of redeeming. Ang totoo pong kwento ng pag-ibig ay sumusunod sa banal na ritmo ng pagbibigay. Pag nagmamahal ka, marunong kang magbigay. Amen? Sumusunod sa banal na ritmo ng pagtanggap, na kahit pa, nung napangasawa mo, doon mo lang nalaman na malakas pa lang humilik, hindi mo na maibalik sa nanay niya. Alam niyo po yun, kahit pa malakas humilik, mahal pa rin kita. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Sino po sa inyo dito, nung nakasama mo na sa bubong, doon mo lang nalaman ang lahat?
Hello, may kausap po ba ako ngayon? Totoo po ba? Hindi naman natin agad na-discover na yung asawa pala natin magaling sa ganitong bagay. O ito pala yung kanyang kahinaan. Along the way, doon lang po natin nakita nung nakasama na natin sa iisang bubong. Mapagmahal pala siyang asawa. Marespeto pala siyang tao. Ganun din, vice versa. Pag may mga pangit, ganun pala siya, pangit ugali niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? Alam niyo po, doon lang natin nalaman na meron palang mga bagay na madidiscover tayo. Pero naniniwala po ako, mga magulang at mga kapatid, no? A true love story also follow a divine rhythm of what? Of redeeming. Merong pagtubos, no? At pagtubos sa isang sayaw na sumasailalim sa pagmamahal ni Kristo sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sa umagang ito, 3 bagay ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa. No, patungkol po dito sa rhythm of love. Una, the rhythm of yung tinatawag po nating the rhythm of receiving. No? Yung ritmo ng pagtanggap. Ito po ay inward flow. Sino po sa inyo dito nakaranas ng pagmamahal mula sa Panginoon? Taas ang kamay. Pag binabalikan mo yung katapatan ng Panginoon, pag binabalikan po natin yung kanyang kabutihan sa ating mga buhay, sinong mag-aakala na ang isang taong makasalanang kagaya po natin, minahal ng Panginoon? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino nga po bang mag-aakala na ang isang, alam niyo po yun, hindi ka tanggap-tanggap mahalin, pero may nagmahal sa'yo? Kaya nga po dito po makikita natin mga magulang at mga kapatid, kagaya po ng sinasabi ng 1 John 4 verse 19. Sabi ng Bible, we love because He first loved us. Nagmamahal tayo sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa bawat isa po sa atin. Sino nga po ba mag-aakala na ang isang matigas na bata ay meron palang magmamahal? Sino nga po bang mag-aakala na ang isang gumagawa ng patuloy na pagkakasala sa harapan ng Panginoon, alam niyo po yun, tinanggap at minahal pa rin ng Diyos sa kabila po ng lahat? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, ang ganda ng awit natin kanina, sarap kaintahin. Alam niyo po yun? Pagbabalikan mo, o nga no, Lord, no? Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sino po sa inyo mag-a-agree sa akin, di ka tapat sa Panginoon sa madalas at maraming pagkakataon? Yet, minahal, pinatawad, at ikaw ay kinahabagan ng ating Diyos na buhay. Lahat po ng nakaranas ng kahabagan, ng pagpapatawad at ng pagmamahal ng Panginoon ay papalakpak ng pinaka-the best clap of praise na Panginoon. Di po tayo deserving sa pagmamahal ng Diyos. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, salamat kasi minahal tayo ng nag-iisang Panginoon ng ating pong mga buhay. Ano po ba dapat ang maging kumpas ng pag-ibig na meron po ang bawat isa? Before we can produce po yung tinatawag na fruit of love, no? Bago po tayo makapaglabas ng bunga ng pag-ibig sa ating pong mga buhay, mga magulang at mga kapatid, napaka-importante that you must receive it. Dapat ikaw ang unang nakatanggap ng pagmamahal na yon. Can I hear aloud, amen? Alam niyo po yon, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sino po ba ako para tawagin mo? Pagbabalikan ko, Panginoon, yung dati kong buhay, wala pong kwenta. Hello, may kausap po ba ako ngayon? At pagbabalikan ko yung dating pagkatao ko, sasabihin ko po lahat po iyong basura. Mga magulang at mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa mayamang biyaya ng Panginoon. At kaya po tayo naririto dahil kinahabagan po tayo ng Panginoon. Alam niyo po, sabi nga, ang Panginoon po, napaka-importante na makatanggap tayo ng pagmamahal mula sa Kanya. Because God's love
is the source ng pagmamahal na atin pong na-enjoy sa mga oras po na ito. Can I hear a loud amen? Alam niyo po, ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang pinagmulan ng lahat. Hindi dahil ikaw ang unang nagmahal. Well, in fact, sabi ng Bible, ang Diyos ang unang nagmahal sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, dapat ang maging tunog, ang maging kumpas, ang maging gesture ng mga mananampalataya, kung paano nagmahal si Kristo, ganun din dapat ako magmahal sa kapwa ko. Kung paano nagpatawad si Kristo, ganun din po dapat ako magpatawad sa kapwa ko. At kung paano umabot si Kristo, ganun ko din po dapat abutin yung mga taong nakapaligid po sa akin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? What will be our sounds? Ano po ba dapat ang tunog mo? Ano? Kasi sabi ng Bible, maraming nagpupuri sa Panginoon pero ang tunog cymbals. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Pag ikaw ay kinumpara sa cymbals, ang sabi ng Bible, para ka lang umaatungaw. Ano po ba dapat ang rhythm of love ng mga mananampalataya? What would be my sounds as Christian? Yung sounds ko ba? Nabibless ang iba? O yung sounds ko nai-stumble yung iba? Alam niyo po, napaka-importante na malaman po natin at magkaroon po tayo ng self-check at heart check this morning. What will be my sounds? Is it my sounds like negative? O yung sounds ko, positibong mananampalataya? Na sa kabila ng may mga taong nakasakit sa akin, hindi ako mananatili sa grudges, but I will what? I will forgive those who hurt me. I will reach out those who offended me before. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sino po mag-a-agree po sa atin sa umagang ito that God's love is unconditional and sacrificial? Ang pag-ibig po ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, unconditional, sacrificial, and everlasting. Amen, amen. Walang kondisyon. Hindi yan po katulad ng pag-ibig nating mga tao. Mahal kita, sumunod ka muna. Tama, tama. Mahal kita, kailangan makinig ka. Tandaan mo ako po. Umaamin po ako, lagi sinasabi kay Amon, mahal ka namin ni Daddy, kaya kami nagsasalita sa'yo. Mahal ka namin ni Daddy, kaya namin sinasabi sa'yo, kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, Amon, kasama mo kami. Kasi may panahon na hindi mo na kami makakasama. At lagi mong tatandaan, yung karakter, yung pagkatao na bubuuin mo, ikaw lang yan. Sabi ko, mahal kita, pero sana sumunod ka. At ako po ang madalas lagi nagsasabi sa kanya noon. Pero alam niyo po, sa pag-ibig ng Panginoon, mahal ka ng Diyos kahit minsan basura pa ang pagkatao mo. Sa pag-ibig ng Panginoon, mahal ka ng Diyos kahit hindi ka kamahal-mahal. Sa rhythm of love ng Diyos, mahal ka ng Panginoon kahit pa madalas matigas ulo mo. Sa rhythm of love ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon kahit madalas di ka sumusunod. Pero mga magulang at mga kapatid, huwag nating gasgasin yung pagmamahal ng Panginoon at ang biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pwede po ba ako makiusap? Huwag po nating gasgasin. Kasi ako po naniniwala, yung grasya at ang biyaya ng Panginoon, alam niyo po yan, very precious. At wag po nating wag po nating hayaang baliwalain yung pagmamahal ng Panginoon na lagi po niyang pinapamala sa bawat isa po sa atin. Sabi nga, God's love is what? God's love is sacrificial. No? Grabe po yung pagsasakripisyo ng Panginoon para ipamalas at ibigay sa bawat isa po sa atin ang totoong kalayaan. Sino po mag-a-agree po sa akin? Pinalaya na po tayo ng Panginoon sa lahat ng bisyo, ng sakit at karamdaman, pati sa lahat ng mga kasalanang ating pong ginagawa simula pa ng una taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na ni Lord. At huwag mong balikan yung bagay na pinagtanggalan na sa'yo ng Panginoon. Huwag na nating balikan yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. No po? God's love is not only
unconditional, it is not only sacrificial, it is also everlasting. Na po, wala po itong hanggan. Ang pag-ibig ng tao natatapos, pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng verse 8, hindi kailanman matatapos. Sabi, ang karunungan mawawala, no? Yung karunungan mawawala, yung pag-asa mawawala, but ang sabi ng verse 8, yung pag-ibig will remains forever. May mananatili, at yun yung pag-ibig ng Panginoon. Can I hear a loud amen on that? At ang tao, pwedeng tumuldok sa'yo. Pwedeng sabihin ng tao, hanggang dito ka na lang. But I wanna tell you, brothers and sisters in Christ, ang Panginoon, hindi ka kailanman tutuldukan. Sapagkat sa Panginoon, laging may second chance. Can I hear a loud amen on that? Pag bumalik ka sa Panginoon, nanumbalik tayo sa Panginoon at humingi ng tawad, kaya po tayong yakapin ng Panginoon at sabihin, anak, gusto kong sabihin sa iyo, mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal kita. No matter what. And that is the love of God. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi kayang bilhin. At hindi po natin makukumpara sa pag-ibig na binibigay ng mga taong nakapaligid sa atin, ang sukdulang biyaya at pagmamahal na patuloy na pinapamalas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakatayo po ako sa harapan ng bawat isa. It is not because ako po ay mabuting tao, kundi nakatayo po ako sa harapan ninyong lahat ngayon kasi maliwanag, biyaya. Biyaya, biyaya at pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak po sa akin. Bakit po ako nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon? Kaya nga mga magulang at mga kapatid, huwag nating aksayahin yung pag-ibig ng Panginoon at yung biyaya ng Panginoon na patuloy na pinapamalas ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Can I hear a loud amen on that? We must stop trying na i-measure up yung love ng Lord kasi hindi mo siya masusukat. No? Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Lord, ito lang po yung kaya kong ibigay na oras sa iyo. Kasi ito lang po yung kaya ko. Pero maniwala ka, kahit hindi mo susukatin, ang Panginoon kaya niyang magbigay ng 100% sa iyo. Pero yung tao, Lord, ito lang yung kaya ko, pwede po ba ito lang yung maibibigay ko sa iyo? Kaya nga mga magulang at mga kapatid, may mga chance pa tayo to serve the Lord. No po, ibigay po natin yung pinakamainam para sa Panginoon. Amen? Can I hear a loud amen? Bigay natin yung pinakamainam para sa Panginoon. No, we are living by the rhythms of God's grace. No po, itong God's grace na to, it require us to what? To see ourselves as He sees us. Yung tignan natin yung ating mga sarili kung paano tayo tinitignan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, tayo pong mga mananampalataya, tayo na mga naririto, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin, tinitignan ka ng Panginoon as His precious children. As His precious child. Kaya nga tignan natin yung sarili natin kung paano niya tayo tinitignan. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, tingin po ba niya sa sarili niya, anak siya ng hari? Anak po ba yan ng hari? Kasi kung anak yan ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, hindi po putyo-putyo lang ang tingin niya sa sarili niya. Pag tumayo yan, tindig ng pagiging anak ng hari. Na kumbaga sa panahon natin ngayon, kung merong presidente tayong ama, tatayo tayo as na talagang tayo po ay anak ng isang presidente. Ba't hindi lang po tayo isang anak ng presidente, kundi anak po tayo ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Dahilan na we are confident enough to face people. Kasi bakit? Teka lang, prinsesa ata ako. Hello? Pwede bang sabihin mo sa isang prinsesang katabi mo, kung may prinsipe kang katabi, prinsesa, prinsipe, magtuloy tayo sa Panginoon. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Come on! Kausapin mo yung katabi mo. No? Ganun po ba tinitignan ng katabi natin yung kanilang mga sarili? Tignan mo yung sarili mo sa kung paano ka tinitignan ng Panginoon. Kasi hindi ka basta-basta. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. Can I hear a loud amen on that?
That is number 1, the rhythm of receiving. And this is the inward flow. May tinanggap ka. Sabi nga natin sa kasabihan, you cannot give what you do not have. Hindi ka makapagbibigay ng hindi ka nakatanggap. No po? Pero ang Panginoon kahit hindi nakatanggap, maniwala po kayo, nagbigay siya. Can I hear a loud amen on that? That is the rhythm of receiving. Pangalawa, the rhythm of action. No? At ito pong rhythm of action, it is outward flow. Kung tumanggap ka ng una, ngayon naman dapat may lumabas. No? Ito po ay ritmo ng aksyon. Palabas dapat ang daloy po nito. Ibig sabihin, in 1 John 3 verse 18, sabi ng Bible, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Mga anak, sabi ng Bible, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga, mas importante, yung yung hindi lagi nagsasalitang mahal kita, pakita mo na lang, ayos na ako doon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pakita na lang natin na nagmamahal tayo. At ang sabi ng Bible, huwag tayong magmamahal sa pamamagitan ng salita. Kasi sabihin natin, ang salita, pwedeng hindi magawa. Pero maraming mga taong naniniwala na mahal natin sila pag nakita nila na tayo na mga mananampalataya ang unang marunong magpatawad, ang unang marunong umabot, ang unang marunong magmahal. Can I hear a loud amen? This must be the beat of a Christian. Ito dapat ang kumpas ng isang mananampalataya. Tanungin mo yung katabi mo, ito po ba yung kumpas mo? Ha? Yan po ba yung kumpas natin? Yan ba yung beat natin? No? Marunong magmahal? Kahit tayo po ay nasaktan, kaya po nating yakapin yung mga taong nakasakit sa atin? Love is not just a feeling. It is a verb. Sabi nga. Ito po ay isang aksyon. Ito po ay pinapakita sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan ng salita. Can I hear a loud amen? And it requires yung tinatawag na patience. It requires yung tinatawag na kindness. And even when it is hard, kahit mahirap. No? Sino po mag-a-agree? Hindi naman talaga kahit tayo, ang hirap po nating mahalin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kahit po tayo, minsan tayo, hirap na hirap tayong mahalin yung sarili natin. No? Kasi bakit? Nai-impatience din tayo minsan sa sarili natin. Ano ka ba? Bakit hindi mo magawa yung bagay? Simple lang naman, ba't di mo magawa? Tama po ba? Nararanasan niyo po ba na minsan nai-impatience tayo sa sarili natin? Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, kung meron man po na dapat tunog ang isang mananampalataya, the sounds of a Christian must be what? Dapat tunog na kung saan, sabi mo sa katabi mo, hindi sintonado. Nakakita ka ng sintonadong lakad? Na mananampalataya? Malalaman mo na ang isang mananampalataya, sintonado ang buhay sa pamamagitan ng kanyang gawa. Can I hear a loud amen? But you know what, brothers and sisters in Christ? The sounds na dapat binibigay natin is the sounds na kung saan. Alam niyo po yon? Sounds na mga taga-Light Church Kalumpit, sounds na marunong magpatawad. Can I hear a loud amen? Sounds na marunong magbigay. Sounds na mapagbata. May pagsubok pero nagpapatuloy. Tunog na masunurin. Tunog na mapagmahal. Alam niyo po, ang mga mananampalataya dapat ang tunog na marunong umunawa. Alam niyo po yon, we need to love like Christ. Magmahal po tayo kagaya ng kay Kristo. Yes, totoo po, hindi madali. We need to reach out like Christ. Imaginin mo, di naman nakihalubilo si Christ doon sa mga matutuwid na. Well, in fact, lagi po siyang binabash at marami pong basher si Jesus. Bakit? Bakit ang hilig niyang makisalamuha doon sa mga makasalanan? Bakit ang mga iniikutan niya mga circle of friends ay yung mga gumagawa ng kamalian?
Kasi sino po mag-a-agree po sa akin, pumarito ang anak ng Diyos, pumarito ang ating Panginoong Hesus, hindi para sa mga walang sakit, kundi para sa mga may sakit. Mga magulang, nakasama ko ngayon, we need to forgive like Christ. Let's reach out like Christ. Yung buhay ng bawat isa po sa atin, magkakaroon ng eternal impact sa mga taong nakapaligid po sa atin. Can I hear aloud, amen? Na alam niyo po yon, na nagpapa-identify tayo bilang totoong anak ng Panginoon. So, if I am the child of God, I must sounds like Him. As if you look like Him. Hindi man ganun ka-perpekto, pero tunog anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, mata na sa mata. Sige po, tignan niyo po yung katabi niyo. Dapat tunog Christian. Hindi lang tunog Christian. Alam niyo po yon? Nagda-dance. Not only sounds, but you dance. No? You dance the love of Christ. Kasi kung hindi mo lang lalakaran at hindi mo lang sasayawan ng pag-ibig ng Panginoon, di mo talaga masasabing nagbago at wala talagang pagbabago. But when we start dancing on the love of Christ, doon mo masasabing nagagawa kong magmahal. It is simply because sa mayamang biyaya ng Panginoon. May kausap po ba ako ngayon? And this rhythm involves yung tinatawag na practical, that everyday choices, no? We choose to sacrifice para sa iba. May kausap po ba ako ngayon? Minsan ang hirap, lalo pag nanay ka, ikaw na tagalaba, ikaw na tagasain, ikaw na tagalinis. Hello, lahat ng nanay na kasama ko ngayon. Kung kabaliktaran, kung hindi nanay ang gumagawa ng tatay, no po? Maniwala po kayo. Pero pag wala kang katuwang, ikaw na tagalaba, ikaw na tagalinis, ikaw na kadrapa, wala. Mapapagod po tayo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero sino po mag-a-agree po sa akin? The love that we have is also sacrificial. Alam niyo pong, na kahit nakakapiko na, love pa rin kita. Hello, sabi mo sa katabi mo, kahit nakakapiko na, mahal pa rin kita. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hirap. Totoo po ba mahirap? Alam mo, saya-saya ko talaga. Ikaw asawa ko. Nakangiti yan. Pero gusto niyang pingutin yung tenga. Masayang-masaya talaga ako at lagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Ikaw ang binigay niyang kapareha ko. Pero alam niyo po, matindi na yung niya, yung sakripisyo sa puso niya. Pero alam niyo po, at the end of the day, doon mo maipapamalas yung pag-ibig ni Kristo sa Kanya. Na sa kabila ng hindi ka mahal-mahal, kaya pa rin kitang mahalin. Pwede bang pulsuhan mo yung katabi mo? Sige lang, pulsuhan mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Kahit hindi mo nakikita. Sabi nga ni sino yung kumanta? Basta't kasama kita, lahat magagawa. Ikaw ba yan, Robin Padilla? Lahat ay maiaalay sa'yo. Pero alam niyo po, maniwala ka, nung nagsisimula yan, bangayan niya ng bangayan. Pero ngayon, na binubuo ng Panginoon yung karakter niya inside, nilagay niya sa puso ng bawat isa sa atin, maniwala po kayo kahit hindi ka mahal-mahal yan. We will embrace and we will forgive yung tao na yan sapagkat mahal siya ng Panginoon. Amen? Mamahalin pa rin po ba natin yung katabi natin? Ano pa sabi? Alam niyo po, yung kasama doon sa everyday choices natin, yung covering faults. Pastora, pagtatakip sa kamalian, hindi po ba compromise yan?
Pero gusto ko pong basahin yung verse 7. Ano po sabi ng verse 7? Pwede nating balikan sa, sa unang-una. Sa pinakaunang-una natin, yung verse 7. Ang pag-ibig ay nagtatakip sa lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay. Umaasa sa lahat ng bagay. Nagbabata sa lahat ng bagay. So, kung merong mga masasakit, kung merong mga dinaanang campaign sa Kanya, pero dahil sabi ng verse 7, ang pag-ibig ay nagtatakip. Ibig sabihin, it always protects. Kaya nga, pag may away mag-asawa, alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi nung nagsama po kami ni Kuya Jeff, sabi ko nga, wala atang nalamang away yung mga magulang ko na nagkaroon kami ng conflict kasi pinoprotektahan po namin ang isa't isa. At hindi ko po nabanggit, wala po ako nasabi sa nanay ko. Kasi bakit? Alam ko bukas magkakaayos kami. Pero yung kwento ko sa mga magulang ko, hindi na matatanggal sa isipan nila. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga sabi ko, Lord, pag mag-aasawa ko, hihiwalay ako sa bahay ng magulang ko. Kasi kung magkakaroon kami ng conflict, hindi dapat malaman ng mga magulang ko. Kasi po protektahan ko yung asawa ko sa mga magulang ko. At salamat sa Panginoon, sa 14 years ng pagsasama po namin ni Kuya Jeff, wala po silang nalaman na nagkaroon po kami ng problema. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi bakit? Loves always protects. May kausap po ba ako ngayon? It always trusts. It always hopes. And it always perseveres. Kasi alam niyo po yon, kahit sa counseling, binabanggit ko po ito. Never kayong magkukwento. Kung magkakaroon kayo ng problema, sa inyo na lang mag-asawa. Kasi bakit? Yung pinagkwentuhan nyo, sila hindi pa tapos. Pero kayo, goods na. Hello? Kayo, naglalambingan na. Kayo, okay na. Pero sila, hindi pa rin makapag-move on. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga mga magulang at mga kapatid, lalo dun sa mga mag-aasawa, never make kwento. Pero kung alam mo na wala kang mapagsabihan at walang taong magsasabi sa iyo ng good advice, huwag ka na lang magbigay ng ng kwento sa hindi ka mabibigyan ng magandang advice. Only to the people that also protect your family. Doon ka lang magkukwento. May kausap po ba ako ngayon? Sapagkat ang pagmamahal, it always protects. No, hindi dahil tayo po, kino-compromise natin yung ating pong mga sarili, kundi alam po natin kung paano magmahal ang isang anak ng Panginoon. Can I hear a loud amen on that? In our relationships, no po, are we following the rhythm of service? Or are we just demanding our own way? Yan. Kasi sometimes, nagkakaroon ng misunderstanding kasi meron tayong ipinipilit sa iba. At meron tayong hinahanap sa iba na hindi pa sa ngayon nila kayang ibigay sa atin. Pero ako po naniniwala mga magulang at mga kapatid, tayo po, sumusunod tayo sa rhythm ng paglilingkod sa bawat isa. Amen? Mahal po ba natin yung katabi natin? Sabi mo sa katabi mo, mahal kita kahit sino ka pa. Amen? Mahal kita kahit sino ka pa. That is number 2, the rhythm of action. Una, the rhythm of receiving. No? Tumanggap ka ng pagmamahal mula sa Panginoon, tumanggap ka ng pagmamahal mula sa iba, it is an inward flow. Tinanggap mo, ni-receive mo. Pangalawa, the rhythm of action. And this is outward flow. Ibig sabihin, palabas naman. Paano ka dapat magmahal? Ano ba dapat yung kompas ng pagmamahal ng isang mananampalataya? What will be our sounds? Ano dapat tunog ko? Kasi pag ang tunog mo, tunog alam niyo yung symbols, no? Hindi maniniwala ang iba na totoong nagmamahal tayo. Pangatlo, the rhythm of resilience. Ito naman, enduring flow. No? Ritmo ng alin? Katatagan. No? Kung merong makikitang rhythm ang mga mananampalataya, sa mga mananampalataya, ay ritmo ng katatagan. No? Pag sinabing resilience is the capacity to adapt saan? Sa mga adversity. Bounce back from a difficult experiences
and maintain yung tinatawag na mental well-being despite sa mga challenges na kanyang kinakaharap. So, ibig sabihin, yung katatagan, ito po ay ang kakayahang umangkop saan? Sa mga panahon ng kahirapan. Makabangon mula sa kahirapan, no? Mula sa mga karanasang hindi maganda. At mapanatili na magkaroon po tayo ng mental na kagalingan sa kabila ng bawat hamon na atin pong nararanasan. Sino po mag-a-agree po sa akin? Marami na po tayong pinagdaanan. Taas ang kamay, lahat ng maraming pinagdaanan. Marami na po tayong mga pinanalong laban. At marami na po tayong mga karanasan na sumubok ng ating mga pananampalataya. Pero mga magulang at mga kapatid, it is a reminder for all of us in 1 Corinthians 1 verse 8a, love never fails. Ang pag-ibig po ay hindi kailanman nagwawakas. Sabi, ang pag-asa mawawala, no? Ang kaalaman lilipas, pero mananatili ang pag-ibig, sabi ng Panginoon. No? Magre-remain ang pag-ibig. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, the rhythm of love keeps showing up. No? Yung ritmo ng pag-ibig nagpapatuloy na lumalabas sa ating pong mga mananampalataya. Hindi napipilitang umabot. Hindi napipilitang magpatawad. At hindi napipilitang magbigay ng kahabagan sa mga taong nangangailangan ng habag mula sa bawat isa po sa atin. Brothers and sisters in Christ, let us love like Christ. Hindi madaling magmahal, kagaya ng kay Kristo. Pastora, ang hirap nun. Na-offend ako sa taong iyon pagkatapos mamahalin ko siya. Pastora, siniraan niya ako pagkatapos mamahalin ko siya. Pastora, wala akong ginawa sa kanya. Maniwala po kayo. Ang pastor niyo po, marami po akong bashers. But I keep showing up. No? Bakit? Kasi hindi naman po ang tao ang tumawag sa akin. At hindi po ang Diyos ang naglagay sa akin sa kung saan ako naroroon sa kasalukuyan. Ang Panginoon po ang naglagay sa akin kung saan niya po ako tinawag. Kaya nga kung may mga bashers ka, sabihin mo sa katabi mo, keep showing up. Kung may mga taong nagsasabi sa iyo ng hindi mga ganda, magpatuloy lang po tayo. Because at the end of the day, hindi na ang sasabihin ng taong magmamatter, ang sasabihin na ng Panginoon sa iyo. May kausap po ba ako ngayon? Mga magulang, nakasama ko ngayon. The sounds, no? This is the sounds of a broken rhythm of life. No? Forgiving when hurt. Nagpapatawad kahit nasasaktan. Persevering through trials. Nagtsatsaga sa mga pagsubok. That is the broken rhythm of life. Ano pa po? Trusting in difficult seasons. Nagtitiwala sa mahihirap na panahon na ating pong pinagdadaanan. Kaya nga, taon ng 2026, taon ng double portion. Dapat lakaran mo yung double portion mo. At mangyayari po iyan when we are not living in the same old routines. Pag sinimulan mo ng alisan, pag sinimulan mo ng iwanan, at isuko sa paanan ng Panginoon, yung mga bagay na sinasabi ng Diyos, bitawan mo. Pag sinimulan mo na, magsisimula ang double portion sa iyong buhay. Can I hear aloud amen on that? True love story rhythm involves a long obedience in the same direction. Ang totoong ritmo ng kwento ng pag-ibig, kinabibilangan po ng mahabang pagsunod sa parehong direksyon. Isang direksyon na maglalapit sa Kanya sa Panginoon, hindi direksyon na maglalayo sa Kanya sa Panginoon. Kasi naniniwala po tayo,
Hindi po tayo nakabase sa emosyon, kundi tayong mga mananampalataya, nakabase po tayo saan? Gumagalaw tayo according sa kung ano ang plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Una, the rhythm of receiving. Nagmamahal ka kasi ikaw, alam niyo po yun, nakatanggap ka ng pagmamahal mula sa Panginoon. And this is inward flow. Pangalawa, the rhythm of action. And this is outward flow. The sounds must be what? The sounds na dapat tunog mo, tunog, nagmamahal kagaya ni Kristo. Pangatlo, the rhythm of resilience, na sa kabila ng pagsubok, you are enduring. No? Nagpapatuloy ka. Matibay na nagpapatuloy yung daloy na meron po tayo sa ating mga buhay. And lastly, I wanna end on this, the rhythm of redemption. Tayo po, no? Nandun tayo, ang ritmo ng pagtubos. Sino po sa inyo dito mag-a-agree po sa akin? Nung taon ng 2025, maraming ninakaw ang demonyo sa atin. Ninakawan ka ng kapayapaan? Sino po sa inyo dito ninakawan ng kapayapaan ng Satan 2025? But this year of 2026, the Lord is going to restore the peace na meron po tayo before. Taas ang kamay, lahat ng naniniwala. Ninakawan ka ng demonyo when it comes in finances, sumasahod ka naman pero parang butas lagi yung bulsa mo. Naranasan niyo po ba yun? Yung 1,000 nyo ngayon, buo pa, maya-maya, maniwala ka yung 1,000 mo, barya na lang. Naranasan niyo po ba yun? Dinakawan ka ng kaaway when it comes in finances, but this year of 2026, the Lord is going to restore that. Mga magulang at mga kapatid, may panunumbalikin ng Panginoon. Ninakawan ka ng Panginoon ng intimacy, ay ng diablo, ng intimacy. Tinanggalan ka ng intimacy with God. Why? Because you are so busy with your work. But this year of 2026, Lord, naniniwala ako that you are going to restore my intimacy and my passion with you. Kasi bakit? You desire it. Kasi ginugusto mo na ibalikan ng Panginoon. Ginugusto mo na ibalikan ng Diyos sa una mong pag-ibig. Brothers and sisters in Christ, 1 John 4 verse 10, God sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Ang Panginoon po isinugo sa bawat isa po sa atin bilang isang handog para sa ating kasalanan. Dahilan kung bakit po ako nakakapagpatuloy at dahilan kung bakit po kayo nakakapagpatuloy ngayong umagang ito, dahil po sa ginawa na Jesus, 2,000 higit na taon na ang nakalipas. Sa totoo lang po, sabi nga, kung hindi namatay ang Diyos, kung hindi namatay si Kristo, alam niyo po hanggang ngayon we are condemned. But salamat sa Panginoon, ang dahilan kung bakit po tayong lahat nakakapagpatuloy at nakakapagtaas pa rin ng kamay ay dahil sa mayamang habag at biyaya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya nga bakit ka maglilingkod ng buo? Bakit mo inaalay ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi naging maliwanag sa'yo. May namatay, may nagbayad, may nagbuwis ng buhay para yung kaligtasan ko ay aking ma-enjoy. The ultimate rhythm of God's love is turning brokenness into beauty. Yung pinakasukdulang pag-ibig ng Panginoon, yung binago niya mula sa pagkasira na dating wasak na buhay, na dating buhay na malayo sa Panginoon, na dating buhay na gumagawa ng ano lang ang gusto niya, ngayon, inilipat ng Panginoon sa isang buhay na maganda sa paningin ng ating Diyos na buhay. Can I hear a loud amen on that? Mga magulang at mga kapatid, biyaya ng Diyos ang nagdala sa atin para po tayo ay patuloy na magmahal.
at patuloy na umabot para sa iba. Pag may isang tao na lumapit sa'yo, na kahit hindi humingi ng tawad, pero nakita mo yung presensya niya sa harapan mo, wala kang ibang gagawin, kundi yayakapin mo at sasabihin, hindi na natin pag-uusapan kung ano man ang nakaraan. Kasi kung paano kita titignan ngayon, kung paano ko tinignan ng Panginoon at pinatawad ng Diyos. Panginoon, ano po ba yung pintig ng puso mo para sa iba? Kasi kung anong pintig ng puso mo para sa mga taong nasa labas, nawa yun ang pintig ng puso na to, na kaya mong magmahal kahit di ka mahal-mahal. At kaya mong umabot at magpatawad kahit hindi pa humingi ng tawad. Sino po mag-a-agree sa akin? Dati tagalabas ka. Tagalabas siyang katabi mo. Kayo pinapasok ng Panginoon sa presensya niya. Pinanunumbalik ng Panginoon yung mga natagal nang nawala. Nire-restore ngayon ng Panginoon ang pamilya. Nire-restore ngayon ng Panginoon yung mga bagay na ninakaw sa kanya ng kaaway. Who am I? Sino ko? Kung yung taong lumapit sa akin, pinatawad ng Panginoon, sino ko para hindi magpatawad? Kung yung taong ito nagpapakumbaba ngayon sa harap ako, sino ko para hindi ko yakapin? Brothers and sisters in Christ, ang pag-ibig ng Panginoon minsan mo nang naranasan. Dahilan para ibigay sa iba. Dahilan para umabot ng iba. Sa umaga pong ito, tayo po ay tatayo sa presensya ng Panginoon. Challenge po sa atin, huwag mo lang pakinggan yung musika ng Diyos. Sayawan mo ito. Huwag lang nating pakinggan yung beat ng Panginoon, yung kumpas ng Panginoon. Why? Because useless yung musika when you don't dance in the rhythm of God's love. Kung hindi mo lang sasayawan, kasi yung tunog ng Panginoon, tunog mapagpatawad. Kung di ka magpapatawad at hindi mo sinayawan, walang saysay. Tunog ng Panginoon, tunog na nagmamahal. Kung di ka magmamahal at hindi mo sasayawan, walang saysay. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, ang challenge sa bawat isa sa atin, let us not just hear the music of God's love, but we need to dance it by loving one another, by accepting one another no matter what happened. By saying, I love you without condition. By saying, mahal kita kahit sino ka pa. Can I hear a loud amen on that? Kasi bakit? Kaya ako nga minahal ng Panginoon eh. Ikaw nga minahal ng Panginoon eh. Nang walang dahilan. At sinasabi ng Diyos sa umagang ito, mahal kita kahit walang dahilan. This morning, as we close our eyes and as we bow down our head, let's continue na magpa-check, magpasuri ng puso sa harapan ng Panginoon. Hayaan po natin na magpasuri po tayo ng puso sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, di ka namin bibitawan. Hindi namin bibitawan ikaw, Panginoon, sapagkat di mo kami binitawan. Patuloy na ang pagmamahal mo, O Diyos, ang aming ilalagay sa aming mga puso. Kasi naniniwala kami, makakaya naming magmahal sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa po sa amin. Sa akin ay nais mo
Hallelujah. Di ko inakatang ako Awitin mo yung awit na ito. ang Sa harapan ng pinili mo. Panginoon. Kahit sa madilim ko Hindi ka karapat-dapat. tinawag ang Pero minahal ka ng Diyos. pangalan. Hindi ka karapat-dapat. ko. Pero inibig ka ng Kahit Panginoon. di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay Minsan lagi sapat. nating awitin. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo Tinawag mo kami, aking Panginoon, sa aming pangalan. pangalan. Inangkin kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ko tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Church, sa iyong yakap, hallelujah. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Lord, di man kami tapat, Panginoon. Hallelujah! Ang dahilan kung bakit kami hindi bibitaw, kasi ikaw ang unang nagmahal. Lord, turuan mo kami, Panginoon, kung paano magmahal. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Panginoon, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako. Kapatid, hindi ka naging tapat sa Panginoon madalas sa buhay mo, pero ikaw ay inabot at pinatawad ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Sa iyong tawag, naman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa umaga po na ito, patuloy po nating aalalahanin ang katapatan at ang kabutihan ng Panginoon.